Good day mga ka-idol! Nakaset na nga ang semifinal matchup ng apat na kupunan na natitira ngayon sa PBA at mag-uumpisa nga ngayong Friday. Pero ang karamihan sa mga na-eliminate na mga kupunan ay naghahanda na para sa susunod na konferensya. At isa na nga dito ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Matapos nga maagang ma-eliminate ang Magnolia Pambansang Manok Timplados, tinitingnan na ang posibilidad ng pagre-revamp ng kupunan. At isa sa mga posibleng target na kunin ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ang nagbabalik na big man na si Greg Slaughter. Nagbalik na nga po sa Pilipinas si Greg Slaughter matapos nga ang 2 taon pamamalagi nito sa Japan, na kung saan ay hindi nga ito nabigyan ng pagkakataon ipakita ang kanyang full potential. Matatandaan, pumasok nga si Greg Slaughter noong 2013 sa first round. Nakuha ito number 1 pick ng Barangay Ginebra at simula noon ay namayagpag na ang kanyang karera. Pero noong 2021, tuluyan na ngang nilisan ni Greg Slaughter ang PBA at huling nakapaglaro sa Northport Batanguer matapos nga ito i-trade ng Barangay Ginebra San Miguel kapalit si Christian Stadharinger. At the age of 35, si Greg Slaughter, marami ang nagsasabi wala daw improvement na nangyari noong nasa Japan ito. Talagang hindi ito mabibigyan ng minuto kaya wala namang improvement na nangyari. Pero sa kakayahan na meron si Greg Slaughter at sa kanyang height ay malaki pa rin ang may tutulong neto sa Magnolia Pambansang Manok Timplados kung sakasakaling kunin nga ito. Ayon nga sa isang report, nakikipag-negotiate ngayon ang management ng Magnolia Pambansang Manok Timplados sa hara sa pagbabalik nga ni Greg Slaughter sa PBA. Alam natin na ang rights pa rin kay Greg Slaughter ay ang Northport Batanguer, na kung saan farm team nga ito ng SMC Management or SMC, na kung saan 3 kupunan nga ang gustong kumuha sa mga players ng Northport Batanguer. Kung sakasakali mang makuha ito ng Magnolia Pambansang Manok Timplados sa Northport Batanguer, malaking addition ito sa Magnolia Pambansang Manok Timplados dahil ang Magnolia ay kulang na kulang ngayon sa big man, na kaya nga man hindi sila makakakuha-kuha ng kampyonato. Kaya inaasahan kung sakasakali man makuha ito sa Northport Batanguer ay posible ang mga bench players ng Northport ng Magnolia ang ibibigay nito sa Northport Batanguer, na kung saan nagre-revamp nga ngayon at nagpapabata ang Northport Batanguer. Kaya walang tsansa na maglalaro pa si Greg Slaughter para sa Northport Batanguer. Samantala, sa Magnolia pa rin, matapos nga ang ilang beses na pagkakataon ibinigay ng Magnolia Management at ni Boss R. Francis Chua para kay Polly para mapatunayan nagkamali ang kanyang mga critics, ay malaki na daw ang tsansa na pakakawalan na ito ng Magnolia Pambansang Manok Timplados, na kung saan tuwing magse-semifinals at playoffs ay nagkakaroon nga ng injury. At sa huling performance sa elimination ni Polly ay hindi nga ito nagkaroon ng factors, na kung saan ay hindi nagpakitang gilas, bagkos ang kanyang naging performance ay 5 points lamang kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. At the age of 35, ayon nga sa mga ulat ay hindi na magtatagal pa si Polly sa PBA dahil pabata na ng pabata ang mga kupunan na naglalaro ngayon sa PBA. Pero alam natin na meron pang ibubuga si Polly pagdating sa crunch time. Kaya daw niluluto na nga ngayon ang negotiation na nagaganap between Magnolia Pambansang Manok Timplados papunta sa Converge Fiber Xers. Kamakailan nga lang ay nilagay ng Magnolia Pambansang Manok Timplados si Gio Halalon sa trading block, pero hindi daw pumayag dito si Coach Gito Victorero at sa halip humingi daw ng trade, rather ng request na baka po pwede si Polly na lang ang ibigay papunta sa Converge Fiber Xers. Kaya naman marami ang nagsasabi tamang desisyon ang gagawin ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Ayaw na nila magkaroon pa ng security agency ang Magnolia. Dapat dahan-dahanin na nila ipakawalan ang mga gwardya at kumuha na ng mga batang player katulad ni Shawnee Winston na inilagay na rin ng Converge Fiber Xers sa trading block. Ayon nga sa isang report, si Converge Fiber Xers rookie Shawnee Winston
ay ipapalit papunta sa Magnolia Pambansang Manok Timplados para makuha ang serbisyo ni Polly. Matatandaan, ayon nga kay Idol Snowbadwa, magre-revamp din ngayon ang Converge Fiber Exers. Gusto nilang tapatan ang lakas na meron ngayon ang San Miguel Vermen. Kung sakasakaling makuha ng Converge Fiber Exers si Polly, ay malaki ang tsansa na ito ang magiging leader ng Converge Fiber Exers, at sa future number 1 pick nga ng Converge Fiber Exers ay target nilang makuha si Justin Baltasar para makabuo ng isang defensive na team at the same time po pwedeng panglaban na team pagdating sa kampyonato. At si Johnny Winston ay pakakawalan na at ilalagay na ito sa Magnolia Pambansang Manok Timplados na badly needed nga ngayon ng isang scoring guard na hindi nga na maibigay na ni Polly dahil nga nagkakaedad na ito. At sa pagdating ni Johnny Winston sa Magnolia ay magiging malaki ang pagbabagong magaganap sa Magnolia Pambansang Manok Timplados dahil magkakaroon nga sila ng isang scoring machine na guard na magiging future na superstar ng Magnolia. Kaya naman kinu-question ngayon kung sakasakali mang matuloy ang nasabing trade negotiation, ay lugi dito ang Converge Fiber Exers dahil si Polly 35 years old samantalang si Johnny Winston ay 24 years old. Malaki pa ang pagkakataon na maipakita ni Johnny Winston ang kanyang full potential bilang superstar ng Magnolia. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusi ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Anthony Laquialon at sa Laquialon Family, happy birthday Sir Anthony Laquialon, Michael Rosalado, Dennis Rosalado, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.